Nakita niyo yung mic na yan, binenta ko yan kasi bumili ako ng bago. Kasi naisip ko naman din talaga yung comment niya. Kasi mas okay naman talagang make a do it ka kapag nagkakaraoke ka kaysa mag-isa ka, 'di ba? Pinili ko din yung Easy Mic Duo naman. Bali-baliktad na siya. Ayan. So, dalawa na yung mic niya, isa yung receiver. Yung video ko na yun, naka 100,000 views siya. And mas naunang nirelease kasi yung isahan na version ni JBL Mic Mini. Ito, about a few days ago lang. And luckily, meron pa ring stock si Gadget Frenzy PH. Discounted price pa rin kasi alam ko 13,000 yung original price. I got this for only 12,000 pesos. So, medyo mas mababa kaysa sa SR. Doon sa mga nagsasabi na ba't di ako bumili ng totoong mic ni JBL kaysa yung mga ganitong mahal na mini version, I have those and I use that for my party box 310. Kaya ko lang to binili for portability reasons, and pag nasa small confined places ka, mas okay na mas maliit na speaker lang yung dala-dala mo. And mahilig yung family ko sa karaoke. So, nandito yung paperworks and yung pouch. Mas malaki na yung pouch kaysa dun sa single na version. You can still store your mic holders dito. Ayan. So, ito yung mic holders. These are magnetics. So, ito yung gamit mo pagka kakanta ka na. Tapos, ito mismo yung ating mics. So, pag binuksan mo, ayan siya. So, you have here yung receiver, USB-C, and yung sa aux. For specifications and compatibility, pa-flash ko na lang dito sa screen kung anong devices siya pwede sa JBL kasi yun yung mga questions that I got from my first video. For as long as meron kang aux na 3.5 jack dun sa speaker mo, and this one, pwede mo siyang gamitin. Pero for ease of use, mas okay din talaga na USB-C yung port nung speaker mo para magamit mo siya seamlessly dito sa speaker mo. This is the one I use for my Mic Mini. And nagagamit ko din to sa JBL Party Box 310 ko. Naka-aux siya. Tapos kinakabit dito. Ayan. Tapos nagagamit ko din siya dun sa Pulse 3 ko. Once you take this out of the magnetic case, naka-on na siya. Ito, yung gagamitin mo para pag ilalagay mo sa damit mo. So since dalawa na siya, pwede mo tong magamit kapag nagko-content ka, nagpa-podcast ka. Ayan. Kasi pwede mo rin tong gamitin sa rekta sa phone mo. Test natin mamaya ulit. Doon din sa mismong app niya, ang daming mga settings dito ng mismong mic. So, yung volume, yung echo. So, meron din siyang equalizer kung ganong timpla yung gusto mo. So, you can toggle the switch here. For ease of use, ipe-press mo lang to kapag gusto mong matanggal yung vocals nung songs na pinipili mo. So, kunwari yan, connected na. Okay, so for example, nakapili ka na ng kanta. 1, 2, 3, 4. I know your eyes and may vocals, di ba? Pwede mo tanggalin. 25%, 50%, yan, 100% yung vocal na tinanggal. Deep is your love, is your love, how deep is your love? Door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hours. You're my savior when I fall. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep? Okay, so for example naman, gagamitin natin siya as mic. Tanggalin mo lang siya dito. Tapos, connecta mo lang siya sa phone mo. Tapos connecta mo siya. So hindi ko alam kung paano rumehistro yung sounds ko, no? Pero hopefully natanggal yung background noise. And kung may echo, syempre matatoggle mo yung switch dun sa mismong app. Pwede mong tanggalin, pwede mong i-customize. So sinubukan kong tanggalin yung echo dun sa mismong app ng JBL, and yan yung sound that it creates. I think mas crispier, malinaw. Aside from that, you can use this as a karaoke mic. So for me, sulit siya, lalo na if you're someone who likes to sing and nagko-content. So, pinagpilian ko to or yung DJI na mic, pero mas gusto ko yung sa JBL pa rin. Kasi medyo mas may flair siya. Ayan. So, mas cool siyang tingnan, in my opinion. So, medyo malaki lang. Pero kasi nga, it doubles as a mic. So, message nyo na lang si Gadgets Fancy PH for more details para mas makatipid din kayo. Kasi sa actual JBL store, it costs 13,000 pesos. Yun lang.